Simulan na natin ang tunay na kwento. Walang eksaktong taon, lugar ng Leyte. Itago mo na lang ako kahiwaga sa pangalang Efren at ang aking asawa naman ay sa pangalang Camille. Efren, sali ka ba sa pageant? Mr. Pogi raw eh. Alam mo na malapit na naman dito yung kapistahan sa atin. Kaya siguradong naghahanap na naman sila ng mga sasali. Ano, papalista ka na ba? Sambit na wika ni Camille sa kanyang asawang si Efren. Patutsyad ang wika pa ng pinsan nitong bakla. Siya nga naman Efren, napakagwapo mo pa naman. Wala ka pa rin talagang kupas. Kung naging babae lang ako, baka inagaw na kita sa pinsan ko. Sus Mariosep, nakakagigil ka talaga Efren. Ano ba kayong dalawa? Eto naman talaga yung trabaho ko, di ba? Hindi natin papalampasin yan. Sayang naman yung pagkakataon para kumita. Sa mga oras na yon ay bagong kasal lamang si Camille at Efren. Wala pa silang anak noon. Subalit mas inuna nilang magpakasal. Magmula nang kumita si Efren ng maayos sa pagsali sa mga pageant. Hindi may tatago ang kagandahan ng mukha nito. Pati na rin ang kisig ng kanyang katawan na kanya namang puhunan sa mga oras na yon. Gayon din naman itong si Camille na may kagandahan ng kanyang mukha at hubog ng kanyang katawan. Kolehiyo pa lamang sila noon ay sumasali na silang dalawa sa pageant hanggang sa makapagtapos na nga silang dalawa at ipinagpatuloy ni Efren ang mga ganoong gawain hanggang sa matuloy nga silang magpakasal. Isang araw habang naglalakad silang tatlo, nakasalubungan nila ang barangay captain na nagwika sa kanila ng, Efren, huwag kang mawawala sa Mr. Pogi ha, marami ang nag-aabang sa'yo. Ipapalista ko na yung pangalan mo sa sekretary ko. Sige po kapitan, sa katunayan dun nga po sana kami papunta. Yun nga lang naunahan nyo na po kami. Marami pong salamat Kap. Marami ang babaeng napapatili sa kagwapuan ni Efren na may mamula-mulang balat na para bang nasa lahi ito ng Kastila. Kaya nga kahit ng kolehiyo pa lamang silang dalawa, palagi nang nakabantay sa kanya si Camille upang makasiguradong walang makakalusot na ibang babae. O diba, sabi ko sa inyong dalawa, inaasahan na ni Kap na sasali ako. Pero wag kayong umasa na mananalo ako ron. Alam nyo na, marami na ring mga bagong sibol dito sa atin na mas magandang postura kaysa sa akin. Yan ang gusto ko sa iyo Efren eh. Mapagpakumbaba ka pa rin. Kaya nga mas tinitilian ka ng mga babae rito. Pati na rin ng mga baklang tulad ko. Ano ka ba rin eh? Yun naman ang totoo diba? Marami na talaga ngayong bagong sibol na mas gwapo't matipuno kaysa sa akin. Ay nako, bahala na nga kayong dalawa dyan. Kogora na ako. Maiwan ko na kayo. Umalis na ang baklang pinsan ni Camille at nagtungo na ito sa may plaza kung saan may mga taong nagsasaayos doon para na rin sa paghahanda sa kafiestahan. Paano ba yan Efren? Ihanda na natin yung mga gagamitin mo para sa pageant na yon. Tulad ng dating ginagawa mo, mag-practice ka na ng paglalakad. Baka kasi nalimutan mo na naman. Pati na rin yung pinakamahalaga sa pageant, yung question and answer. Pagbibirong wika pa ni Efren sa kanyang asawang si Camille habang patuloy silang naglalakad papauwi. Naku, ang napakaganda kong asawa. Wala na namang tiwala sa akin. Kabisado ko ng lahat ng yan. Ilang beses nang sumali ang asawa mo, ano ka ba? At ilang beses na ring nanalo. Kaya chill ka lang. Hanggang sa unti-unting nalalapit ang araw ng kafiestahan. Napapansin na rin nila sa kanilang barangay ang mga banderitas, yung mga sinasabit sa kanilang daan bilang palatandaan na magkakaroon ng kafiestahan. Pati na rin ang mga peryahan ay labas-pasok na sa kanilang barangay upang magpalaro sa mga tao roon at magbigay ng kasiyahan sa mga taong nagtutungo roon. Ilang araw pa ang nakalipas. Dumating na nga ang pinakihintay ng barangay, ang selebrasyon para sa araw ng kanilang kafiestahan. Ipinasok na rin sa kanilang plaza ang isang malaking sound system na gagamitin sa pageant pati na rin sa sayawan. Hanggang sa pagsapit na nga ng gabi, handang-handa na itong si Efren, pati na rin ang kanyang asawang si Camille na laging nakasuporta sa kanya. This is it Efren, galingan mo ha. Efren, wag kang magpapatalo, itayo mong bandera natin. Okay, I try my best. Hanggang sa nagsimula na nga ang pageant na yun, nagpatuloy ang pagalingan at naglabasan ng kanya-kanyang talento. Hanggang sa makalipas ang ilang oras, pinagpipilian na lamang kung sinong maaaring manalo. Habang ay sinisigaw naman ng mga taong nandoon ay ang pangalan ni Efren. Dalawa sa sumali sa kanilang barangay
ay nanggaling pa ng ibang lugar na kanina pang masama ang tingin kay Efren. Pabulong na wika pa nga niya sa kanyang sarili habang hindi maiwasang mapalingon sa dalawang yon. Binabay rin yata tong dalawang to eh. Wagas kong makatitig na para bang wala nang bukas. Maya-maya pa sa hindi sinasadya, napalingon siya sa isang babae na nasa kanyang harapan mismo at nasa baba ng entablado. Kinuha nito ang kanyang atensyon na para bang may kung anong ginagawa at napansin niyang nandoon ang kanyang panyo na isa sa props na ginamit niya sa kanyang talent at ang kanyang ipinagtataka kung papaano itong napunta roon hanggang sa makalimutan niya na lamang ang kanyang napansin dahil sa pagtawag sa kanyang pangalan na siya nga ang nanalo sa gabing yon. Ang galing talaga ng asawa ko. Congratulations, Efren. Ngayon ay bilib na talaga ako sa iyo. Ay naku, walang kupas pinsan. Magaling talaga ang asawa mo. Bigay mo na lang siya sa akin. Baka pwede naman magpinsan naman tayo. Tumigil ka nga ng kalandian mo dyan, Rene. O ito na, tayong nanalo. Siya nga pala, Camille. Nandiyan ba yung panyo ko? Kasi parang nakita ko doon kanina sa isang babae. Hindi ko alam kung katulad lang, pero mukhang sa akin talaga yon. Wala nga rito yung panyo mo, Efren. Pero dito ko lang inilagay yon matapos mong gamitin kanina. Nasipat nila yung babae na nasa labas na ng plaza. Kasama yung dalawang lalaki na nakalaban niya sa pageant na malamang ay asawa o kaya nobya ng isa roon. At nangakmang pupuntahan na nga ni Efren. Pinigilan na lamang siya ni Camille. Pabayaan na lamang umano ang panyong yon. Sige na nga, panyo lang naman yon. Ang mahalaga panalo tayo ngayon. Maya-maya pa'y lumapit si Kapitan sa kanilang tatlo. Congratulations, Efren. Napabilib mo na naman ang mga tao rito. Kung kamukha mo lang siguro ko, baka sumali na rin ako sa pageant na ito. Pero wala eh. Hindi ako nabiyayaan ng kagandahan ng mukha ng tulad ng sayo. Biro lang, Efren. Tugong wika naman ni Efren sa pagbibiro ng Kapitan. Wala hong problema, Kap. Marami hong salamat sa pagtitiwala sa akin at sa pagpapalista ng pangalan ko para makasali. Umuwing masaya ang tatlo. Dala-dala ang kanilang napanalunan. Mga bandang 9:30 na ng gabi nang sila'y makauwi sa tahanan. O paano ba yan, Camille, Efren? Gugora na ako. Bukas ng gabi atin tayo ng sayawan, ha? Huwag niyong kalilimutan. Sige Rene, salamat sa pagsama sa amin. Mag-ingat ka na lamang pauwi. Umalis na nga ang pinsan ni Camille na si Rene. Habang ang dalawa ay sinasaayos ang lahat ng kanilang mga ginamit sa pageant. May napansin si Camille na isang insekto. Nakadikit iyon sa mga damit ni Efren. Kulay itim ito. Na noong araw niya lamang nakakita ng ganung uri ng insekto. Efren, halika. Tingnan mo to. Ano kayang uri ng insekto ito? Parang kakaibang kanyang itsura na may mga maliliit na balahibo. Patingin nga. Oo nga no. Ngayon pa lang rin ako nakakita ng ganito. Parang nakakapangilabot ng balahibo. Akin at ipapagpag ko sa labas. O ito Camille, wala na. Siguro napadikit lang yun dun sa may pageant. Binaliwala lamang yun ng dalawang mag-asawa. Sa pag-aakalang isang normal na insekto lamang yon na napadapo sa kanyang damit. 2 araw ang selebrasyon ng kanilang barangay, ang Disperas at ang pinaka-araw ng kapiestahan. Kaya naman kinabukasan ay naganda ng dalawang mag-asawa para sa kanilang mga handa na kung sakali man na may dumating na kanilang mga kamag-anak na nanggaling pa sa ibang barangay ay mayroon silang maihahandang pagkain at hindi nga sila nagkamali sa kanilang inaasahan. Maraming ang dumating na kanilang kamag-anak. Ang sarap naman ang niluto nyo, Efren. Camille, mapaparami ang kain ko nito. Sige lang, kain lang kayo ng kain. Inanda talaga namin yan para sa inyo. Tapos mamayang gabi, aattend tayo ng sayawan sa plaza. Ay, gusto ko yan. Tiyak marami na naman dong babae. Si Lolo naman, masakit na nga ho ang bewang ninyo eh. Ikaw naman hindi na mabiro. Hoy mga pinsan, abalang-abala kayo sa pagkain. O ikaw pala rin eh. Pumasok ka na rito at kumain ka na. Kung san-san ka na naman nagpupunta. Marahil naghahanap ka na naman ng mga dayong lalaki dyan. Para magoyo mo. Hindi naman, Efren. Ako nga ang ginugoyo nila eh. Sa ganda ko ba namang ito na nagmana sa beauty ng aking pinsan na si Camille? Puro kakalokohan. Halika na't pumasok ka na. Huwag ka na humarang dyan sa may pintuan. Kinagabihan ay nagtungo na nga sila sa plaza. Kasama ang kanilang mga kamag-anak sa side ni Camille at Efren. Sa pagpasok pa lamang nila ng gate, kagad nang napansin ni Efren ang werdong babae na kumuha ng kanyang panyo sa araw ng pageant. Nakaupo ito sa kanilang table
habang kasama pa rin ang dalawang lalaking kanyang nakatunggali. Bumulong siya kay Camille at itinuro ang babae. Sakto namang napalingon ito sa kanilang dalawa na may kakaibang titig sa kanyang mata habang nakakaramdam silang mag-asawa ng kilabot. Nakakatakot naman siyang tingnan, Efren. Tagasan ba yung babaeng yan? Hindi ko rin alam, Camille. Basta na lamang silang dumating dito sa ating barangay at ang ipinagtataka ko sa kanya, bakit niya kinuha ang panyo ko? Halina kayo mga pinsan sa ating table. Kanina pa ako naghihintay sa inyo rito. Ang tagal-tagal nyo namang magbihis. Nagpatuloy na nga ang kasiyahan sa barangay at habang nakaupo ang dalawang mag-asawa sa kanilang table, may umaaligid na isang itim na bubuyog. Habang paikot-ikot ito kay Efren, na patuloy naman nilang itinataboy. Ano ba naman ito? Kanina pa umaaligid sa akin. Akin na nga yung pamaypay mo, Camille. Subukan pa niyang lumapit sa akin. Papaluin ko na siya nitong pamaypay na hawak-hawak ko. At sa ikaapat na pagkakataon na paglapit kay Efren, tinamaan niya ito ng pamaypay na bumagsak sa lupa ang bubuyog na iyon. Tinapakan niya pa ito upang makasiguradong wala ng buhay. Makulit ka talaga ha, nararapat lamang yan sa'yo. Sa dinami-dami ba naman ang tao rito? Ako pang napili mong lapitan. Uy, kayong dalawa dyan, halina kahit sumayaw na tayo sa gitna ng plaza. Pagyayayang wika ni Rene sa dalawang mag-asawa. Sumama naman ang dalawang yun. Hanggang sa abala nga sa kanilang pagsasayaw, hindi napansin ni Efren na mayroon na namang lumapit sa kanyang isang bubuyog at dumapo ito sa kanyang leeg. Aray, ano nangyari sa iyo, Efren? Tinapik niya yon ng malakas sa kanyang leeg at muli niyang nakita ang itim na bubuyog. Ikaw na naman? Tinapakan na kita kanina. Buhay ka pa rin pala. Mabilis na pumantalang kagat ng bubuyog sa kanyang leeg na naging dahilan ng pagbalik ng dalawang mag-asawa sa kanilang upuan. Ang bilis namang mamaganyan, Efren. Tingnan mo yung pantal niya oh, pulang-pula. Kagat lang ng bubuyog yan. Maya-maya lang wala na yan. Kumpiyansa si Efren na mawawala ang pantal na yon. Kumuha pa nga ito ng lighter at sinunog ang hawak-hawak niyang bubuyog. Ewan ko na lamang kung mabuhay ka pa talaga dyan. Apoy na ang kalaban mo. Subalit habang tumatagal na nandoon sila, mas lalong sumasakit ang kanyang leeg na hindi niya naman may paliwanag ang pakiramdam. Camille, umuwi na lang siguro tayo. Ang bigat ng pakiramdam ko na nagmumula sa aking leeg. Para ba akong lalagnatin na hindi ko maintindihan? Yan na siguro yung epekto ng pagkagat sa'yo ng bubuyog na yon. Rene, ikaw na muna yung bahala rito. Masama yung pakiramdam ni Efren, kaya mauuna na kaming umuwi sa inyo. Gugora bells na kayong mag-asawa. Sige pinsan, ako nang bahala rito. Naglakad na nga si Efren at Camille papalabas ng plaza. Muli siyang napasulyap sa babae. Subalit wala na ito sa kanyang kinaupuan. Hanggang sa marinig niya ang boses ni Kapitan na nakatayo sa may gate. Mukhang lasing ka na yata agad, Efren. Napakaaga pa. Uuwi na ba kayong mag-asawa? Ikaw pala yan, Kapitan. Medyo sumama lang ho yung pakiramdam ko. Kaya mauuna na ho kami umuwi sa inyo. Sige, magpahinga ka na, Efren. Huwag mong pilitin kung hindi kaya ng katawan. Nagpatuloy na sa paglalakad ang dalawa hanggang sa pagdaan sa madilim na parte ng plaza. May naaninag silang isang babae at yun yung babaeng kumuha ng kanyang panyo. Sino ka at anong pangalan mo? Pagtatanong na wika ni Efren sa kadahilanang nakaharap ito sa kanila. Hindi man masipat ng malinaw ang mukha nito. Subalit ramdam nilang nakatingin ito sa kanila ni hindi man lamang nagsalita ang babae. Kaya nagpatuloy na lamang sila sa paglalakad hanggang sa marinig nila ang tawa nito na para bang nanggagaling sa malalim na balon. Ay, salamat naman nandito na tayo sa bahay. Makakahiga na rin ako. Gusto mo bang uminom ng gatas, Efren? Para makatulog ka kaagad? Hindi na siguro. Sa bigat ng pakiramdam kong ito, makakatulog na kaagad ako. Bukas lang pagising ko wala na ito. Pati na rin ang pantal sa may leg ko. Sige, magpahinga ka na. Ito ang kumot. Maagang natulog si Efren. Subalit habang natutulog siya, napanaginipan niya ang mukha ng babae na may kung ano-anong ginagawa sa kanya at nakakakita umano siya ng iba't ibang uri ng insekto sa kanyang panaginip na pakiramdam niya ay gumagapang sa kanyang katawan. Kinabukasan sa kanyang pagising, kaagad siyang nagtungo sa may salamin
at tiningnan ang kanyang leeg. Bakit may pantal pa rin ito at parang lalo siyang lumalaki? Camille, Camille, pagtawag na wika pa niya sa kanyang asawa na sa mga kasalukuyang iyon ay nasa kanilang kusina. Bakit Efren? Ano bang nangyari? Tingnan mo yung leg ko, mas lalong lumaki yung pantal at saka kapag dinadampi ko siya, napakasakit na para bang may karayom na tumutusok sa loob. Gusto mo bang patingnan natin sa albularyo para maagapan ka agad? Albularyo? Hindi naman ako naniniwala sa albularyo. Sa ospital na lamang tayo magpunta. Doon sigurado pang lisensyadong titingin sa akin. Nakakaramdam na ng takot si Efren sa mga oras na yun. At kahit na nga napanaginipan niya na ang babae nung gabi, hindi niya pa rin ito sinasabi kay Camille sa kadahilanang hindi siya naniniwala sa mga ganoong paraan. Dali-dali sila naganda sa umagang yun at nagtungo sa ospital. Dok, ano ho bang nangyari sa leeg niya? Kinagat lang ho yan ng bubuyog kagabi, tapos nagkaganyan na. Ayon sa doktor na tumingin kay Efren, infection lamang daw yun at pinagkalooban sila ng ointment na kanilang ilalagay sa pinagkagatan nito. O diba sabi ko sa iyo Camille, ointment lang katapat nito. Sa makalawa balik na ito sa dati. Pagyayabang na wika pa ni Efren sa kanyang asawa sa kadahilanang hindi siya naniniwala sa kahit na namang kulam o kahit na nga barang. Naging panatag na ang kaisipan ni Efren sa mga oras na yun at binaliwala lamang ang nararamdaman niya sa kanyang leeg. Makalipas pa ang 1 linggo, walang pagbabago ang nangyayari sa kanyang leeg at para bang mas lalong lumalala ito. Hanggang sa magkaroon pa siya ng ibang bukol sa kanyang katawan na hindi niya lubos maisip kung papaanong nagkaroon doon. Muli silang nagpa-check up, subalit sa ikalawang pagkakataong yun ay walang makita ang doktor na kahit na anumang uri ng kanyang karamdaman. Ano na bang nangyayari sa katawan mo Efren? Napakabilis naman ng pangyayaring ito at saka walang makita ang doktor na karamdaman mo. Dadalahin na kita sa albularyo. Hindi Camille, gagaling ako. Mawawala rin ang lahat ng ito. Makalipas pa ang 1 buwan dahil sa pagmamatigas ni Efren na ayaw magpatingin sa albularyo, umabot na sa kanyang katawan at mukha ang pagkakaroon ng pantal. Bakit ba kasi ayaw mo magpadala sa albularyo? Wala namang mawawala sa'yo, di ba? Magpapatingin lamang tayo para malaman natin kung anong nangyayari sa katawan mo. Galit na wika na ni Camille sa kanyang asawa dahil sa katigasan ng ulo nito. Pasensya ka na Camille dahil sa paniniwala namin na wala namang kapangyarihan ng albularyo para manggamot. Iba ang relihiyon ni Efren kaya ipinagpipilitan niyang hindi totoo ang manggagamot. Sambit na wika pa ni Rene nang mapunta sa kanilang tahanan. Bakit nagkaganyan ang balat ni Efren pinsan? Sayang naman ang kagwapuhan niya. Bakit kasi ayaw pa magpadala sa albularyo? Baka yun na lamang ang susi para magamot siya. Ewan ko ba dyan kay Efren? Napakatigas ng ulo. Wala namang mawawala sa kanya kung magpapatingin siya roon. Correct pinsan. Lumipas pa ang ilang buwan na lumala ang kalagayan ni Efren ni hindi na siya nakakasali ng kahit na anumang pageant dahil na rin sa kanyang itsura at kalagayan. At ang dating maamo at magandang muka ay nagkaroon na ng balabal upang hindi mapansin ang mga sugat sa kanyang katawan. Hanggang sa isang araw habang nandoon sila sa may silid, may nakikita na rin silang gumagapang na insekto sa katawan ni Efren at hindi na pangkaraniwan ang nangyayaring yun dahil lumalabas ito sa kanyang sugat. Camille, magpapadala na ako sa albularyo. Hindi na ako makatulog sa nangyayaring ito. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Bandang 10:00 na ng gabi ng oras na yun. Subalit nagmamadali pa rin silang nagtungo sa albularyo. Ginising pa nga nila ang matanda upang mapatingnan lamang itong si Efren. Pasensya na po kayo sa pang-aabala namin. Masama na po kasi ang kalagayan ng asawa ko at hindi po namin alam kung anong nangyayari sa kanya. Wala namang problema sa akin. Ito ang gampanin ko at kahit na namang oras ay maaari akong manggamot, lalong-lalo na kung nangangailangan ng tao. Halika kayo't pumasok kayo rito sa loob upang matingnan natin ang kalagayan ng asawa mo. Sa una pa lamang na pagtingin ng albularyo, direkta na nitong sinabi sa kanila kung anong uri ang gumagambala kay Efren. Efren, naniniwala ka ba sa tulad kong manggagamot? Pagtatanong ng matanda sa kanya na hindi naman kagad nakasagot si Efren. Sa totoo lang po, aaminin ko po sa inyo, hindi po talaga dahil taliwas po ito sa aming relihiyon. Ganoon ba? Ito ang tatandaan mo, iho. At wag na wag mong kakalimutan. Kahit na ano pang uri ng paniniwala na meron ka,
Wala kaming tinatanggihan at kahit na maniwala ka man sa amin o hindi, kung espiritual na pamamaraan ang karamdaman mo, nandito kaming mga albularyo para gamutin ka. Subalit kung pang pisikal ang iyong karamdaman, doktor ang kinakailangan mo at hindi ka namin pipigilan na magtungo roon para sa iyong kagalingan. Marami yung salamat. Ipinagpatuloy na ng matanda ang panggagamot kay Efren hanggang sa sila na mismong makakita kung papaano magsipaglabasan ng mga insekto sa katawan ni Efren dahil sa ginagawang panggagamot ng matandang albularyo. Hindi pang karaniwan ang gumagawa sa iyo nito, iho. Hindi siya mangkukulam, kundi isang mangbabarang. Sana'y hindi nyo na pinatagal ito. Sa kadahilan ng magkakaroon ng komplikasyon ang lahat ng kanyang ginawa sa iyong pisikal na katawan. Mapapagaling kita, iho. Subalit ang mga peklat sa iyong katawan at muka ay panghabang buhay mo nang dadalahin. Pinasapi ng matanda ang mambabarang sa katawan ng lalaki hanggang sa pinasakitan nito at napag-alaman nilang nasa kalapit barangay lamang nila ang nagpapasakit kay Efren. Pinaslang ng matandang albularyo ang barangan ayon naman sa kanyang kaalaman espiritual. Isang buwan din siyang nagpabalik-balik sa albularyo upang patuloy na gamutin ang kanyang pisikal na katawan hanggang sa lubusan ngang gumaling itong si Efren. Subalit ang dati niyang maamo at magandang muka ay nagkaroon ng bakas ng mangbabarang. Ikalawang kwento ng barang. Nakilala noon ni Julio si Lira sa kanilang pinagtatrabahuang factory. Noong una pa lamang na makita ni Julio ang dalaga, madali siyang nahumaling dito dahil sa angking ganda ng dalaga. Ilang buwan niya rin iyong niligawan dahil para bang ilang ito sa mga tao at sa tuwing oras nga ng pahinga nila, si Lira na mismo umiiwas sa kanyang mga katrabaho. Subalit sa masugid na pagtsatsaga ni Julio, nakuha niya rin ang loob ng babae. Hanggang sa sinagot na nga siya nito. Paring Julio, ikaw lang nakapagpasagot dyan kay Lira. Marami rin ang mga lalaking umaaligid dyan. Pero ikaw itong nakakuha ng kanyang loob. Totoo naman kasing intensyon ko kay Lira, hindi para paglaruan lang. Kaya siguro naramdaman niya yung tamang intensyon ko sa kanya. Kaya binigyan ako ng pagkakataon. Congrats sa'yo, Julio. Masaya kaming mga katrabaho mo para sa'yo. Pag-ingatan mo na lamang si Lira. Kasi para bang babaeng Pilipina talaga yan. Bibihira ka na makakita ng ganyang babae. Oo naman, salamat sa inyo. Hindi ko sasayangin ang buwan na panliligaw ko sa kanya, lalo na ang kanyang tiwala. Sige Julio, balik na kami sa trabaho. Umalis na ang ilan sa mga katrabaho ni Julio na nandoon sa ibang department habang inihintay niya pa si Lira na kinukuha ang kanyang gamit sa locker ng babae. Maya-maya pa'y dumating na rin ito. Sa kadahilanang sabay sila ng break time, naiisa lamang ng department na kanilang pinagtatrabahuhan. Pasensya ka na Julio. Medyo natagalan ako. Sabay-sabay rin kasi nagsipaglabasan yung mga katrabaho natin. Ang daming nakaharang sa locker. Kaya bago ko pa nakuha ang gamit ko na ito. Ayos lang Lira. Halika't may binili akong pagkain. Kumain na muna tayo rito. Kasi maya-maya lang babalik na rin tayo sa trabaho. Pinagsaluhan ng dalawang biniling pagkain ni Julio. Subalit sa mga oras na iyon ay may nabanggit si Lira patungkol sa kanyang pamilya. Julio, tatanggapin mo pa rin ba ako kung sakaling malaman mo ang patungkol sa aking pamilya? Oo naman. Bakit ba? Ano naman ang meron sa inyo? Nangakmang sasabihin na iyon ni Lira. Tumunog naman ang bell para sa oras ng kanilang pagbabalik sa trabaho. Oy Lira, ano ba yun? Patuloy pang pagtatanong ni Julio habang naglalakad silang papasok sa trabaho. Wala yun Julio, kalimutan mo na. Nagbibiro lang ako. Sabay bawi ni Lira sa mga sinabi nito patungkol sa kanyang pamilya. Ganoon ba? Kala ko naman kung ano. Sige't bumalik na tayo sa trabaho at baka mapagalitan pa tayo ng boss natin. Ilang buwan pa ang nakalipas. Napag-usapan ng dalawa na magsama na sila sa isang dormitoryo upang sa araw-araw ay magkasabay na silang magtungo sa kanilang trabaho. Subalit habang tumatagal ay may napapansin si Julio kay Lira na hindi pangkaraniwan sa ginagawa ng isang tao. May mga sinasambit itong salita tuwing umaga, pati na rin sa gabi bago matulog. Subalit hindi yon maunawaan ni Julio, kaya hindi maiwasan sa kanyang magtanong kung ano ang mga kakaibang ginagawa nito. Isang gabi, nagkaroon siya ng pagkakataon para magtanong. Sakto naman na nakaharap si Lira sa may bintana at may kung ano-anong salitang sinasambit. Nakahiga na noon si Julio at kunwaring natutulog habang pasulyap-sulyap kay Lira hanggang sa matapos ito sa kanyang ginagawa. Lumapit si Julio na niyakap si Lira.
At saka ito nagsambit ng, "Lira, huwag ka sanang magagalit ha. Itatanong ko lang kung ano nga ba yung mga ginagawa mo?" Ito, nagdarasal lang ako para sa protection natin." Bakit hindi ko maunawaan? Hindi na sumagot si Lira sa mga oras na yun at simula noon ay nagkaroon na ng pagdududa itong si Julio. Palagi niyang tinitingnan ang mga gamit nito, subalit wala siyang makitang kakaiba roon maliban na lamang sa ipinapahiwatig na kilos ni Lira. Isang araw ay nagkaroon ng kaalitan nitong si Lira sa kanilang trabaho. Nakipagsigawan ito sa isang babae sa kanilang department dahil sa madalas na paglapit ng babae kay Julio na ipinagsiselos naman ni Lira. "Tama na yan, Lira. May pinapagawa lang sa akin yung katrabaho natin." "Ano ka ba? Pinapagawa? Araw-araw na siyang lumalapit sa'yo. Baka isang araw malaman ko, katawan niya na ipinapagawa sa'yo." Pinagtitinginan ng dalawang magnobya sa loob hanggang sa lumapit na sa kanilang dalawa ang kanilang boss at nagwika sa kanilang dalawa ng, "Mamaya na kayong mag-away na dalawa. Trabaho muna kasi kasuhin ninyo. Binigyan kayo ng kontrata rito para magtrabaho at hindi mag-away dito sa loob. Baka masisante kayo sa ginagawa niyong yan. Sige na't balik sa trabaho." Kinahaponan sa kanilang pag-uwi, hindi pa rin nag-iimikan ng dalawa habang naglalakad patungo sa kanilang inupahang tahanan. Hanggang sa mapansin ni Julio na may daladalang pulang puyod si Lira at pagmamay-ari iyon ng babaeng kanyang pinagseselosan. Pagtawag na wika pa ni Julio habang kanina pa silang naglalakad papauwi. "Lira, Lira, di ba ang pulang puyod na hawak-hawak mo ay kay Melody? Anong gagawin mo dyan? At bakit napunta sa iyo yan?" "Wala ka nang pakialam rito. Kinuha ko sa kanyang locker, bakit? May magagawa ka ba?" Galit na wika ni Lira sa kanya habang namumula ang muka. Pinabayaan na lamang yun ni Julio at hindi na inintindi ang pulang puyod. Makalipas ang 2 araw, hindi pumasok si Lira sa kanilang trabaho sa kadahilanang masama umano ang kanyang pakiramdam na ipinagpaalam na lamang ni Julio sa kanilang boss ang kalagayan ng kanyang nobya. Subalit nung gabi lamang ay nagtataka itong si Julio sa kadahilanang masigla pa naman itong si Lira na wala namang kahit na anumang karamdaman. Hanggang sa muli niyang pag-uwi ng hapon, dinatnan niya itong may sinasagawang ritual na dali-dali naman itong itinago sa ilalim ng kanilang higaan. "Anong ginagawa mo, Lira?" Pagtatanong na wika ni Julio habang natataranta ang kanyang nobya. Wala naman. Naglilinis lang ako sa ilalim ng higaan natin." "Naglilinis? May naaamoy akong kandila. Ikaw ba ang nagsindi?" Hindi. Sa kapitbahay natin. Kanina ko pa rin naaamoy yun eh. Kumain ka na. May pagkain na ako nakahanda dyan." Nakangiti ito kay Julio na para bang masaya sa kanyang ginawa at patuloy na itinatanggi ang kanyang maitim na pinaplano kay Melody. Madali nang pinaghain ni Lira ng pagkain si Julio at pinagsaluhan na nga nila ang niluto nito. "Kamusta na nga pala yung pakiramdam mo? Maayos na ba?" "Hindi pa gaano, Julio. Hanggang bukas ay hindi pa rin ako papasok. Sama pa rin talaga yung pakiramdam ko eh. Magpapahinga muna ako ng 2 araw. Pakisabi na lang sa boss natin." "Huwag mong pilitin ang sarili mo kung hindi kaya. Gusto mo bang dalay na kita sa ospital? O baka naman kaya ay nagdadalang tao ka na?" "Hindi, Julio. Pahinga lang talaga ng katawan ang kailangan ko." 2 araw na nagpahinga si Lira at sa 2 araw na yun ay isinagawa niya ang kanyang pamamaraan upang pasakitan si Melody. 1 linggo lamang ang nakalipas nang magkaroon na ng iba't ibang bukol sa mukha itong si Melody na para bang mga pigsa, pati na rin sa kanyang katawan na naging dahilan ng kanyang pag-alis sa trabaho. Bali-balita pa roon na bago pa ito lubusang mag-resign, may mga nakitang insekto sa kanyang locker, pati na rin sa kanyang katawan na kusang gumagapang at lumalabas. "Ano kaya nangyari kay Melody? Maayos naman siya nung mga nakaraan, di ba? Pero bakit bigla na lang na parang may kakaiba na sa katawan niya? Nakulam kaya siya? O kaya ay nabarang?" "Mahirap magsalita, oy. Sino namang gagawa nun kay Melody? Sayang ang pagmumukha niya. Napakaganda pa naman ni Melody, di ba? Marami nga rin nagkakagusto sa kanya rito eh. Baka naman yung ibang maliligaw niya na binasted niya. Kaya nga ako hindi na ako sumubok na maligaw kay Melody." "Oo, wag ka na umasa. Busted ka ron." Nagpatuloy ang usap-usapan sa kanilang trabaho. Nanatili namang tahimik si Lira habang itong si Julio ay nakakaramdam na ng pagdududa kay Lira. Subalit ni isang ebidensya ay wala siyang makita sa kanilang dormitoryo. At kahit na nga yung puyod na kulay pula ay patuloy niyang hinahanap sa kanilang inuupahan. Subalit wala ito roon. Nag-file ng 3 araw na bakasyon itong si Lira
at niyaya niya nga si Juliong magtungo sa kanilang tahanan upang lubusan na itong ipakilala sa kanyang mga magulang. Sumang-ayon naman itong si Julio at nag-file din ng 3 araw para sa kanilang bakasyon. Handa ka na ba, Julio, na makilala ang mga magulang ko? Wala kang dapat na ipag-alala. Mababait naman sila at sigurado akong magkakasundo kayo. Nagbakasyon na nga ang dalawa sa tahanan nila Lira. At sa kanilang pagdating sa tahanan, maayos namang tinanggap si Julio ng mga magulang ni Lira. Welcome sa bahay namin, Julio. Pasok kayong dalawa sa loob ng bahay. Sambit na wika iyon ng mga magulang ni Lira. At dahil nga sa magnobyo't nobya pa lamang sila, binigyan ng ibang silid si Julio bilang paggalang na rin sa mga magulang sa kadahilanang hindi pa naman sila kasal. Sambit na wika pa ni Lira sa kanya habang binubuksan ng silid na maaari niyang pagpahingahan. Pangsamantala, Julio, dito ka muna mananatili ha? At doon naman ako sa kabilang silid. Kung napapansin mo ang isang silid na yon, wag na wag kang papasok roon kasi tambakan lang yun ng mga gamit. Marumi yung kwartong yon, kaya wag na wag mong bubuksan. Sinunod naman ni Julio ang mga sinabi sa kanya ni Lira. Subalit sa unang araw pa lamang ng kanilang pananatili roon, may kakaiba na siyang napapansin na parabang napakadilim sa tahanang yon. At hindi mo gugustuhin ang negatibong pakiramdam na animoy may kakaiba sa loob ng bahay. Sambit na wika pa ng nakababatang kapatid ni Lira. Ate, tinatawag na po kayo ni Inay. Kakain na raw po. Nagtungo na ang dalawa sa may mesa at sabay-sabay na nga silang kumain roon. Kasama ang nakababatang kapatid. Pagtatanong pa sa kanilang dalawa ng padre di pamilya habang patuloy silang kumakain. Matanong ko lamang kayong dalawa. May plano na ba kayo? Para naman balang araw ay mabigyan nyo kami ng apo. At yun ang pinakaunang apo namin kay Lira. Natawa lamang silang dalawa sa tanong na iyon ng tatay ni Lira. Sabay wika ng babae sa kanyang itay. Ang tatay naman, nagpunta lang po kami rito para ipakilala ang nobyo ko. At hindi pa po para magpakasal. Ang akala ko kasi may plano na kayo kaya nagpunta na kayo rito. Wala namang problema sa amin ang iyong inay. Tumatanda na rin kasi kami at naghahanap na rin kami ng apo. Magsasabi naman po kami sa inyo kung sakaling ganoon. Kaya relax lang ho kayo, tay. Isa pa, mga bata pa po kayo. At sigurado namang makikita nyo pa rin ang mga apo nyo sa aming dalawang magkapatid. Sa pagpapatuloy na pagdilim ng gabi, naisipan ng dalawa na tumambay sa labas ng tahanan upang makalanghap ng sariwang hangin na nanggagaling sa mga puno roon, pati na rin sa mga naglalakihang palayan. Napakaganda ng ganitong lugar, Lira. Tahimik, masarap ang simoy ng hangin, tapos kasama pa kita. Ganitong lugar ang pangarap ko, malayo sa ingay ng syudad. Maya-maya pa'y pumasok na silang dalawa sa loob ng tahanan. Nagtungo na si Julio sa kanyang silid, gayon din itong si Lira. Subalit mga bandang 10:00 ng gabi, nalimpungatan si Julio sa kanyang pagkakatulog at pinakinggan ang kanyang mga naririnig. Na tila ba mga nagdarasal ito na nandoon sa kabilang silid na ipinagbabawal kay Julio. At tulad ng kanyang mga naririnig kay Lira, wala siyang maunawaan roon na animoy mga ibang lingwahe ang ginagamit nila. Nanatili na lamang siya sa kanyang silid hanggang sa muli siyang makatulog. Kinabukasan sa kanyang pagising, nangakmang lalabas pa lamang siya sa silid na kanyang pinagpapahingahan. Nakaabang na sa kanya si Lira habang nagyayaya itong maligo sa ilog na malapit sa kanila. Subalit sa kanilang pagdating roon, may mga kababaihang naglalaba at ang iba naman doon ay naliligo rin. Subalit kakaiba ang tingin sa kanilang dalawa na para bang pinangingilagan ng mga tao. Sambit na wika pa nga ng isang babae habang narinig iyon ni Julio na pinag-uusapan si Lira. Umalis na tayo rito. Nandyan ang lahi ng mga mambabarang. Baka kung mapano pa tayo rito. Kinabukasan na lamang ako maglalaba. Sambit na wika pa ni Lira kay Julio habang tinitingnan nito na patuloy na nakikinig sa mga babae. Maligo na tayo, Julio. Ang lamig ng tubig oh. Huwag ka nang makinig dyan sa mga babaeng yan. Mga tsismosa lamang ang mga yan. Wala nang magawa kung di magkwentuhan ng kung ano-ano. Palibhasa walang mga trabaho. At dahil doon ay mas lalong nagkaroon ng pagdududa itong si Julio kung ano nga bang uri ng pagkatao nitong si Lira. Ate! Nagpaalam po ako kay nanay. Maliligo rin po ako rito sa ilog. Dumating doon si June, ang nakababatang kapatid ni Lira. Ilang taon ang nakalipas bago nasundan ng kapatid si Lira. Kaya naman elementarya pa lamang itong si June
na isang menopausal baby. Halika John, maligo tayo. Ang sarap ng tubig rito. Napakalamig. Sige po kuya, papunta na po ako dyan. Naligo silang tatlo roon habang bagyang nakalimutan ni Julio ang kanyang mga narinig sa mga kababaihan. Hanggang sa muli na silang bumalik ng tahanan upang magbihis. Hindi maiwasang mapadaan ni Julio sa isang silid kung saan nandoon ang ipinagbabawal sa kanya na wag niyang papasukin. Subalit nakabukas ito ng kanyang pagdaan at may nasipat siyang mga itim na ribulto na para bang may mga sungay ito at hindi kaaya-aya sa kanyang paningin. May mga litrato pa nga siyang nakita roon, pati na rin mga itim na kandilang nakatirik. Nagmamadali siyang nagtungo sa kanyang silid habang nagtataka sa kanyang nakita. Pabulong na wika pa niya sa kanyang sarili na parang may mali sa pamilya ni Lyra at maaari niya yung ikapahamak. Ano kaya yung nakita kong yun? Pamilya kaya sila ng mangkukulam? Umang babarang, bahala na nga. Kumprontahin ko na lamang si Lyra sa pag-uwi namin. Hanggang sa pinakahuling araw ng kanilang pananatili roon, may nakitang mga insekto itong si Julio sa may mesa. Habang nakalagay ang mga ito sa 5 garapon na kanya namang maraming beses na tiningnan kung anong uri ng mga insekto iyon. Kuya, wag mong hawakan yan. Delikado para sa iyo dahil wala kang proteksyon sa iyong katawan. Hindi basta-basta. Tinakpan ng nanay ni John ang kanyang bibig upang mahinto ito sa kanyang pagsasalita. Nandyan ka na pala Julio. Hintayin mo na lamang si Lyra na makapaganda para makabalik na kayo doon sa inyong trabaho. Oo nga po, medyo matagal magbihis si Lyra. Ano po ba itong mga insektong ito? Parang makakaiba ho sila at ngayon lang rin ako nakakita ng mga ganitong uri ng insekto. Wag mo intindihin yan Julio. Mga alaga lang namin yan. Nakukuha lang yan dyan sa gubat. Koleksyon lamang ng inaalagaan namin dito sa bahay. Ganun ho ba? Kakaiba ho sila at talagang hindi pangkaraniwan. Maya-maya pa'y dumating na si Lyra. Nagyaya na ito upang lumabas sa tahanan. Nagpaalam na sila roon at muli nang bumalik sa kanilang inuupahan. Kinabukasan sa unang araw ng pagbabalik nila sa trabaho. Balitang balita roon ang pagpanaw ni Melody na walang nakitang sakit ang doktor hanggang sa lubusang mawala nito ng buhay. Paring Julio, ang saklap na nangyari kay Melody. Para bang walang kalaban-laban. Namatay siya ng ganun-ganun lang na hindi man lamang nalaman ng doktor kung anong sanhi ng kanyang sakit. Ewan ko ba kung paano nangyari yon. Napailing na lamang si Julio sa nangyari kay Melody habang si Lyra ay patuloy pa rin sa pananahimik habang nagtatrabaho. Hanggang sa tumunog ang bell para sa kanilang break time. At habang patuloy silang kumakain ng sabay sa labas, nagwika itong si Julio kay Lyra patungkol nga sa nangyari kay Melody. Alam mo na ba Lyra, na wala na si Melody. Hindi nalaman ko anong karamdaman niya. Sambit ng wika naman ni Lyra. Oo, narinig kong usap-usapan patungkol sa kanya. Wala na tayong magagawa roon. Wala na si Melody. Matanong ko lang Lyra, may kinalaman ka ba sa pagpanaw niya? Matapos ang pagtatanong na iyon ni Julio, bahagyang tumulo ang luha ni Lyra na kanya namang ipinagtataka. O bakit ka umiiyak? Anong nangyari? May aaminin ako sa iyo Julio. Lahi kami ng mambabarang. Sinubukan ko lang naman yun kay Melody. Yun ang pinakaunang ginawa ko. At wala pa akong ibang binabarang kundi siya. Hindi ko naman alam na mangyayari talaga sa kanya yun. Patawarin mo ako Julio. Nang lumo si Julio sa kanyang mga narinig at kumpirmadong mambabaranga ang pamilyang yun. At sa mga oras na yun ay hindi niya alam kung anong kanyang gagawin. Kung ipagpapatuloy niya pa ba ang kanyang pakikipagrelasyon kay Lyra o siya na mismong makikipaghiwalay upang makalayo na siya sa bangungot na yun. Subalit na pagtanto ni Julio na kahit na ano pang uri ng pagkatao ni Lyra, minahal niya ito at tinanggap sa kabila ng kanyang lahing pagiging mambabarang. Basta ang naging pakiusap lamang niya kay Lyra ay manumbalik na sa Panginoon at sunugin ang lahat ng kanyang mga gamit upang kalimutan ang nakaraan. Lumipas ang ilang taon, nagkaroon na sila ng sariling pamilya. Nagpakalayo-layo silang dalawa sa lugar, pati na rin sa pamilya ni Lyra. Iniiwasan kasi ni Julio na manumbalik ang kakayanan ng kanyang asawa, lalo pat may mga anak na sila na kinakailangan nilang ingatan. Kolehiyo, ikatlong kwento. Brando, di ba ikaw ang tirador ng mga babae rito sa atin sa kolehiyo? Freshman ka pa lang, kilalang kilala ka na rito eh. Hanggang ngayon sa third year college ikaw pa rin yung batikan dito. Mabuti na lang hindi ka pa nakakahanap ng katapat mo no? Katapat? Wala yung mga yan. Kaya natin yung paikutin sa ating palad. Konting bola-bola lang eh. At hawak sa balikat wala na yan. Madali lang naman silang kausap eh.
Ang yabang mo naman, Brando. Sa bagay, marami ka naman napatunayan dito. Alam mo, mayroong maganda dyan sa first year college. Maladyosa yung ganda niya. Pero hindi niya hilig ang makipagkaibigan. Parati lang siya mag-isa at nagbabasa ng libro. Kaya sa tingin ko may hirapan ka dun kahit paanong galing mo, Brando. Wala ka na bang tiwala sa akin, Ricky? Marami na ako napatunayan, ano ka ba? Mamaya hanapin natin yung sinasabi mong babae. Lalo na't first year college pa lang yan, mas madaling bulahin. Ano ba posta mo? Kapag napasagot ko yung babaeng yon, libre na lang kita kung sakaling mapasagot mo yun. Pero kapag hindi mo napasagot yung babaeng yon, kukutusan kita sa ulo sa kayabangan mo. Sige, walang problema sa akin. Nagpatuloy ang maghapong pag-aaral ng dalawang magkaibigan. Hanggang sa kinahaponan sa paglabas ng kanilang paaralan, nakita nila ang babaeng sinasabi ni Ricky. Brando, ayun siya naglalakad. Papalabas na ng school. Napakaganda talaga niya at ang sexy niya. Bagay na bagay sa kanya yung uniforme niya. Mas lalong humubog yung katawan. Grabe. Ewan ko lang mapasagot mo yung Brando. Kukutusan talaga kita sa ulo. Hindi naman may pagkakaila sa itsura ni Brando. Gwapo ito na may pagkatisoy, na mayroong 5'7" na height, na kahit papano may katangkaran na rin. Nagmamadaling naglakad ang dalawa patungo sa babae. Hanggang sa makasabay na nga sila sa paglalakad nito. At kinausap na iyon ni Brando. Hi, magandang hapon sa'yo. Nagulat ang babae sa biglaang paglapit ng dalawa at bigla itong napalingon. Ako nga pala si Brando, third year college. Bago ka lang rito, no? Kasi bagong mukha ka eh. At saka hindi kaila sa ganda ng mukha mo. First year college ka, tama ba? Sunod-sunod na pagtatanong ni Brando sa babae hanggang sa napilitan na lamang itong magsalita. Oo, first year college ako. Bago lang sa paaralan. Ang pangalan ko nga pala ay Hana. Nice to meet you, Hana. Ako nga pala si Ricky. Huwag ka na makisali rito, Ricky. Diyan ka na lang sa likod, ano ko ba? Nag-uusap kami. Ako nang magpapakilala sa iyo, Hana, ng kasama ko. Siya si Ricky, kaibigan ko. Nice to meet you rin sa inyong dalawa. Kapag kailangan mo ng kausap o kaya ay kaibigan, nandito lang kami ha. Huwag kang mahihiya sa amin. Sige Brando, Ricky, nagmamadali kasi ako eh. May gagawin pa kasi ako dun sa inuupahan kong bed spacer. Baka hinihintay na rin ako ng mga kasama ko roon. Gusto mo yatid ka na namin, Hana? Hindi na, kaya ko na. Salamat na lang sa inyong dalawa. Pagdating sa may crossing na daan, lumihis na itong si Hana ng daraanan. Samantalang ang dalawa ay nagpatuloy lamang sa kanilang paglalakad. Inakbayan ni Ricky si Brando at saka ito nagwika ng, sabi ko sa'yo Brando, mailap yan eh. Para kang namimingwit ng isdang mailap na mahirap mahuli. Sige lang, oras mo ngayon para tumawa. Pero pag napasagot ko yan si Hana, iyak tawa ka sa akin. Mag-iisip na ako ng mamahaling pagkain at dalawa mo kaming ililibre. No problem Brando, may tiwala naman ako sa'yo. Kaso kakaiba yung babaeng yan. Para bang mahirap talagang mahuli. Napakailap. Maghintay ka lang kasi. Sobra mo namang mainipin. Siya nga pala Ricky, di ba Sabado naman bukas? Wala tayong pasok. May malapit na sabungan dito. Puntahan natin bukas ng umaga. Taya tayo. Ano, game ka? Para may pang-date kami ni Hana. Naku, baka mapagalitan ako ni Netitay niyan. Pinagbabawal sa akin na magsabong. Kasi baka malulung daw ako dyan. Palagi naman daw talo. Sa una ka lang padadamahin. Pagkatapos nun, sunod-sunod na talo mo. Pag-aralan mo kasing kumilates ng manok, ano ka ba? Hindi ka matatalo kung marunong kang tumingin ng manok. Kahit na sasamahan na lang kita, pero hindi ako tataya. O sige, bukas. Maaga tayo ha. Dapat alas 7 ng umaga nandito ka na. Para makahanap tayo ng magandang pagpupustang manok. Umuwi ng dalawa sa kanilang tahanan. Hanggang sa kinabukasan nga ng umaga, nagkita na silang dalawa sa may sabungan habang patuloy na kumikilatis ng magandang manok na kanilang pagtatayaan upang siguradong manalo sila at magkaroon ng pang-date itong si Brando kay Hana. Eto Ricky, mas maganda oh. Mas matikas ang tindig ng manok na to. Pangilang laban kaya siya? Ayaw ko kasing tumaya dun sa ibang nauna. Parang mga alanganin ng manok. Tanungin mo yung may-ari ng manok para malaman natin. At maghanap ka na lang dito sa labas ng kapustahan mo para mas madaling kunin ang pera. May alam ka naman pala sa sabungan eh. Tumaya ka na rin kaya? Ang kulit mo naman Brando. Sinamahan lang kita rito. Tumakas pa nga ako kay Netitay para lang masamahan ka. O siya. Ito na nga lang. Kinausap ng dalawa ang nagmamay-ari ng manok at napagalaman nga nilang pang ika-4 na laban niyon kung saan naganap na rin sila ng maaari nilang kapustahan. Sige, pang-4 na laban ha. Eto ang pusta ko. Ako nang hahawak para sigurado. Sumang-ayon naman ang kapustahan ni Brando kahit na ba medyo may pagkasigurista ito. Maya-maya pa'y nagsimula ng laban ng kanyang pinustahang manok.
at sa kasamaang palad ay natalo ito. Anak ng, ang malas naman. May balat ka siguro sa puwet, Ricky. Samantalang kapag ako lang lumalaban dito, hindi naman ako natatalo. Sinisi mo pa ako. Diba sabi ko nga sa'yo, sugal yung pinapasok mo. Sa una padadamahin ka niyan, pero mga susunod na laban mo talo na. Kaya naman pala natalo ako eh. Negatibo ka mag-isip. Hindi na nga kita sasama sa susunod. Pahiramin mo nga muna ako, kahit na 500 lang. Naku, dinamay mo pa ako, Brando. Yan sa mga kalokohan mo. Sugal ka ng sugal. Tapos ang ipang susugal mo, pinanghiraman mo lang rin pala. Sige na, 500 lang naman. Ibabalik ko rin sa'yo kapag nanalo ito. Magkaibigan tayo, diba? O ito, palaguin mo yan ha. Pag hindi mo nabayaran sa akin yan, hindi na kita papansinin. Buburahin na rin kita sa pagiging magkaibigan natin. Ang drama mo naman. Huwag kang mag-alala, babayaran ko kagad ito. Sa mga oras na yun ay naghanap na naman ng kapustahan itong si Brando. Hanggang sa maya-maya pa ay nagsimula nang muli ang sabong. At sa ikalawang pagkakataong yun ay nanalo ito. Tuwang-tuwa si Brando sa kadahilanang muling nabalik sa kanya ang kanyang natalo. Muli itong tumaya ng doble at hindi pa nga'y binabalik ang pera ni Ricky. Talaga itong si Brando, lulong na sa sugal. Mantakin mong nabawi na nga yung kapital niya. Ayaw pang ibalik sa akin yung nautang niya. Babaero na, sugarol pa. Napakaswerte naman na mapapangasawa nito. Subalit sa muling pagtayang iyon ni Brando, muli siyang nanalo at tinaya na ito ni Ricky umuwi upang maiwasan na ang muling pagkatalo. Tara na, wag ka nang tumaya. Imbis na kaabig ka na nga eh. Mawawalan ka pa sa ginagawa mong yan. Ang pinunta natin dito para magkaroon ka lang ng pang-date. Sobra-sobra na yan. Ibalik mo na rin sa akin yung 500 ko. Pangbaon ko pa yan sa school. O itong 500 mo. Akala mo naman gugulangan. Ay ayos. May pang-date na kami ni Hana. May pang-date nga. Hindi mo pa naman nililigawan eh. At ang masisti doon, hindi ka pa sinasagot syempre. Nangangarap ka na naman ng gising, Brando. Kukutusan kita, Ricky. Kanina ka pa ha. Napadaan ang dalawa sa may tindahan upang ilibre itong si Ricky dahil sa pagkapanalong iyon ni Brando. Ano ba gusto mo, Ricky? Soft drinks? Pansit? Ikaw na nga bahalang pumili. Libre kita. Ayos ah. Galante ka ngayon. Sasamantalahin ko ng oras na to syempre. Nanatili munang dalawa sa may kainan bago sila lubusang umuwi sa kanilang tahanan. O paano ba yan, Brando? Kita-kits na lang sa Lunes sa school. Makikita mo na naman si Hana. Pagandaan mo ng mga sasabihin mo para naman kahit papano eh makarangkada ka. Umuwi ka na nga, Ricky. Ang dami mo pang sinasabi. Pagdating nga ni Brando sa kanilang tahanan, nagsulat ito ng mga sasabihin niya kay Hana upang makapagsimulang manligaw. Itinupi niya yun sa isang papel at iniligay sa bulsa ng kanyang bag. Hanggang sa dumating na nga ang araw ng Lunes, excited nang pumasok si Brando para makita si Hana. At habang napapadaan nga ito sa room ng babae, pasulyap-sulyap ito sa pagbabaka sakaling makita roon si Hana. Hanggang sa magkatinginan nga sila roon. Subalit nagmamadali na itong si Brando sa kadahilanang late na siya sa mga oras na yun. Late ka na naman, Brando. Ano ba kasing pinagagawa mo sa bahay ninyo? Tanghali ka na siguro gumigising, no? Ang sarap kasing matulog eh. Pakiramdam ko wala pa ring pasok. Kung hindi ko nga lang gustong makita si Hana, baka absent na naman sana ako ngayon. Mukhang tinamaan ka na yata kay Hana ah. Nalabob first sight ka ba sa kanya? Sa bagay, kahit ako walang alinlangan nung una ko siyang makita. Sobrang ganda talaga niya. Loko, di ba may usapan tayo? Kapag napasagot ko siya, lilibre mo kami. Hoy, kayong dalawa dyan. Nagsisimula ng klase. Huwag na kayong magkwentuhan. Pasensya na po, sir. Sir, pasensya na po. Napagalitan tuloy tayo dahil sa kaingayan mo, Ricky. Nanisi ka pa. Pareho naman tayo maingay rito eh. Pagdating ng tanghalian, nakita nilang nandoon si Hana sa may kantin at nag-iisa lamang itong kumakain. Madaling umorder ng pagkain ng dalawa at saka nagtungo kay Hana. Hana, pwede ba kaming makiupo dyan? Sasabay lang kaming kumain sa'yo, kung pwede lang naman. Oo naman. Sige, maupo kayo. Eto nga pala soft drinks para sa'yo, Hana. Salamat, nagabala ka pa. Siya nga pala, pwede ba kaming makisabay uli sa'yo mamayang hapon sa pag-uwi? Pwede naman. Wala naman akong kasabay kapag umuwi ako eh. At isa pa, mukhang mababait naman yata kayo. Ako mabait ako eh. Hindi ko lang alam itong kasama ko. Nagsipagtawanan na lamang sila sa birong iyon ni Brando. Hanggang sa hindi maiwasang humirit ni Ricky habang tinitingnan ang kagandahan ni Hana. Hana, meron ka pa bang kapatid na babae? Bakit mo naman naitanong?
Wala lang, ang ganda mo kasi. Baka pwedeng maligawan yung kapatid mo kung meron man. Muling natawa si Hana sa sinabing yun ni Ricky at muli itong nagsalita ng, nag-iisang anak lang ako at babae pa. Sa katunayan bawal pa akong magnobyo. Pinagbabawal sa akin ng ina at itay. Ayaw raw kasi nila ako masaktan eh. Dahil baka kung anong magawa nila. Anong magawa ng mga magulang mo? Hindi na nagsalita si Hana at nagtinginan na lamang si Brando at Ricky. Maya-maya pa'y natapos na silang kumain sa kantin. Nagpaalam na rin itong si Hana sa kadahilanang may aaralin pa umano siya na kinakailangan para sa kanilang pagsusulit. Mukhang negative ka, Brando. Pantay sarado pala ng mga magulang niya. Ano, kukutusan na ba kita sa ulo? Tumigil ka nga, Ricky. Hindi pa nga ako nagsisimula eh. Sa muling pagbabalik ng dalawa sa paaralan, ginawa na lamang nila ang kanilang mga takdang aralin sa araw na yon. Hanggang sa muli na ngang dumating ang kinahapunan. Tatakbo silang lumabas ng paaralan upang maabutan si Hana. Uy, saglit lang, Brando, hintayin mo ko. Bilisan mo, napakabagal mo kasi. Baka malayo na yung si Hana. Hanggang sa masipat nila si Hana sa di kalayuan. Nandun siya, Brando. Ayun oh. Hana, sasabay na kami sa'yo ha. Pasensya ka na nga pala kung makulit kaming dalawa. Siya nga pala, wala ka bang masyadong kaibigan? Yung mga simula high school hanggang ngayong college na nag-enroll din dito. Hindi kasi ako pala kaibigan. Mas gusto ko rin mag-isa. At yun din ang itinuro sa akin ng mga magulang ko. Ganun ba? Kaya pala mas pinipili mo mag-isa. Pero ang ganda mo, wala bang nangangahas na manligaw sa'yo? Wala naman. Dahil na rin siguro sa pagiging suplada ko, mas pipiliin ko na lamang na magbasa ng libro kesa unahin yung pagnonobyo. Paano kung may manligaw sa'yo? Magkakaroon ba siya ng pagkakataon kung sakali? Hindi ko alam, Brando. Kasi ayaw talaga ng mga magulang ko at ayaw ko ring mapahamak ang lalaki kung sakaling magkakaroon ako ng relasyon. Paulit-ulit na sumising niya si Ricky sa likuran ni Brando at ang ipinapakitang sinyas nito ay ekes na ang ibig sabihin ay walang pag-asa si Brando kahit na anumang gawin ito. Hanggang sa nagpatuloy lamang sila sa paglalakad at diretso nang inihatid ng dalawa sa dormitoryo itong si Hana. Subalit bago pa man lubusang pumasok si Hana sa loob, hindi na napigilan ni Brando ang kanyang sarili at umamin na ito kay Hana. Hana, saglit lang. Pwede bang araw-araw na kitang ihatid? May aaminin ako sa'yo. Gusto kita. Pwede ba akong manligaw? Bahala ka, Brando. Basta wag kang umasa ha. Hindi ko kasi alam ang sitwasyon at hindi mo pa ako lubusang kilala. Salamat, Hana. Sapat na sa akin ang mga salitang yan. Hayaan mo't pagbubutihin kong panliligaw sa'yo. Maya-maya pa'y pumasok na si Hana sa kanyang dormitoryo. Habang itong si Brando naman ay masayang masaya na animoy sinagot na sa mga sinabi ni Hana. Hoy Brando, para ka namang tanga dyan. Sinagot ka na ba? Ekes pa rin yun. Wala pa rin pag-asa kumbaga. Ang sabi sa'yo, bahala ka. Di sinabing oo. Baliw ito. At least ang ibig sabihin ng bahala ka, manligaw ka. Pag-asa pa rin yun. Naku, nangangarap ka na naman. Palibasa ba, madadali lang yung mga napasagot mo nung una. Ibahin mo yung si Hana. Pinakikisamahan lang tayo niyan. Huwag kang masyadong umasa. Diba yun ang sabi niya sa'yo? Halika na nga, puro ka kontra eh. Kaibigan ka ba talaga? O kontrabida? Kaibigan kontrabida. Umalis na ang dalawa sa labas ng dormitoryo ni Hana. Patuloy yung pinagtiyaga ni Brandong ligawan. Subalit hindi talaga umobra ang kanyang karisma. Sa madaling salita ay binasted siya nito. Paano ba yan, Brando? Ako ang nanalo. Akin na yung ulo mo. Yan ang napapala ng kayabangan mo. Hindi lahat ng babae madadala mo sa itsura. Meron pa ring paninindigan ng iba dyan nang hindi basta-bastang makukuha. Lumipas ang ilang taon. Nakapagtapos na nga silang dalawa ng pag-aaral at nagtrabaho sa magkaibang kumpanya na hindi pa rin makalimutan ni Brando itong si Hana. Yun pa lang kasi ang pinakaunang bumasted sa kanya kaya talagang hindi niya matanggap ang dating lalaking kilala sa kanilang paaralan na hindi nabibigo sa panliligaw ng babae. Si Hana lang pala ang puputol ng lahat ng yun. Hanggang sa lumipas pa ang araw, buwan at taon. Sa matagal niyang pananatili sa kanyang kumpanya, nakapag-ipon-ipon na rin itong si Brando. Subalit hanggang sa mga oras na yun ay wala pa rin siyang asawa. Hanggang sa dumating ang isang araw, aksidenteng nakasalubungan niya itong si Hana. Parang kilala kita. Ikaw ba yan, Hana? Oo, ako si Hana. Brando, ikaw ba yan? Kamunti ka na kitang hindi makilala. Pormadong-pormado ka na. Halatang maayos na kumpanya ang pinagtatrabahuan mo. Hindi naman. Dito na ako sa kabilang building na to. Nandyan ang opisina namin. Ikaw ba saan ka nagtatrabaho? Ha? Diyan sa building na yan? Diyan din ako nagtatrabaho. Sa 4th floor kami. Nandoon din ang opisina namin.
Sa katunayan bago lang ako dyan, kaya pinagbubuti ko yung trabaho ko. Naku, magkalapit lang pala tayo. Tadhana nga naman oh, nasa 8th floor naman ang opisina ko. Siya nga pala, may asawa ka na ba? Wala pa rin. Kahit nga nobyo, wala eh. Nasa na nga pala si Ricky? Si Ricky, medyo malayo yung pinagtatrabahuhan niya rito. Pero paminsan-minsan nagkikita kami. Mabuti naman at wala ka pang asawa. Parang ako, ganun din. Mahirap din kasi ang buhay eh. Pag-iipon muna yung inatupag ko. Pero kung sakaling may bibigay na sa akin ng tadhana, bakit ko naman tatanggihan, di ba? Sabay lamang silang natawa sa sinabing iyon ni Brando. Maya-maya pa'y nagpaalam ng isa't isa upang bumalik sa kanilang opisina. Makalipas ang 1 linggo, nagkita si Brando at Ricky sa isang masarap na kapihan. Hoy Brando, kamusta ka na? Kamusta naman ang trabaho mo? Pinagbubuti mo ba? Oo naman, hindi naman ako tatagal dun kung hindi maayos ang trabaho ko, di ba? Ikaw talaga. Lagi kang kontrabida sa buhay ko. Paano nung kolehiyo tayo puro sabong yung ginagawa mo. Tapos sabayan pa ng pambababae. Natigil nga lang yung pambababae mo dahil kay Hana, di ba? Kasi nakaramdam ka ng busted. Oo na, aminado na nga ako, di ba? Pero wag ka Ricky, nakita ko si Hana. Wala pa rin kupas yung ganda niya at mas lalo siyang gumanda ngayon. Alam mo ba kung saan siya nagtatrabaho ngayon? Doon din mismo sa building namin. Napakaswerte mo naman yata, Brando. Mukhang inilalapit sa'yo ng pagkakataon nitong si Hana. Liligawan mo ba uli? Ano, pupusta ako? Sa pagkakataong ito hindi na kailangan ng pustahan. Seryoso na ako kay Hana. Pero sana lang sa pagkakataong ito, sagutin niya na ako. Naku, yun lang ang hindi natin alam. Basta ako may asawa na ako. At sana makahanap ka na rin ng kabiyak mo. Kung si Hana ngayon para sa'yo, edi masaya ako. Kasi matagal mo na rin yung pinagpapantasyahan si Hana. Hindi mo nga lang talaga makuha-kuha. Sira ulo ka talaga. Noon pa yun. Pero ngayon mukhang may pag-asa na ako. Matapos makapagkape ng dalawang magkaibigan, nagpaalam na silang muli sa isa't isa sa kadahilanang may sariling pamilya na itong si Ricky na naghihintay sa kanya. Hindi naman nag-aksaya ng oras si Brando para kay Hana. Sinamantala nito ang pagkakataon upang muli itong ligawan. Sambit na wika pa nito sa dalaga nang muli silang magkita. Hana, sa ikalawang pagkakataon, magpapaalam muli ako sa iyo na manliligaw. Maaari lang ba sa iyo? Sige, tingnan natin. Siguro naman nasa tamang edad na ako para magpaligaw. Bahala na, kahit na alam kong tutol pa rin ang mga magulang ko. Sa hinabahaba ng panahon na panliligaw ni Brando, nakamit niya rin ang matamis na oo ni Hana at nagpatuloy nga ang kanilang relasyon kahit na ba hindi alam ng mga magulang ng babae. At dahil na rin sa konsyensya ni Hana, ipinaalam niya yon sa mga magulang niya sa pamamagitan ng pagsama kay Brando sa kanilang tahanan. Subalit sa una pa lamang sa pagbungad sa may pintuan, bakas na ni Brando ang kakaibang ugali ng mga magulang ni Hana. Nakabaliktara naman sa kanyang nobya na isang mabuting babae. Sambit na wika pa ng tatay ni Hana na para bang galit ito sa kanyang pagdating. Ano nga bang pangalan mo? Brando ho. Ikaw Brando. Pinagkakaingatan lamang namin ang aming anak. Ayaw naming masasaktan siya. Sa katunayan hindi namin alam na may nobyo na pala siya. Kung hindi ka pa nga dinala rito, hindi pa namin malalaman. Ito ang tatandaan mo. Kapag nagsumbong yan sa amin na tumiiyak, malilintikan ka sa akin. Hindi na nakapagsalita si Brando sa mga oras na yon dahil para bang binibiyak na ang kanyang damdamin dahil sa nalaman niya sa ugali ng mga magulang ni Hana. Nakayuko na lamang ito habang si Hana naman ay nandoon sa kanyang ina. Maya-maya pa hindi na nagtagal doon si Brando. Nagpaalam na ito kay Hana, pati na rin sa mga magulang nito. Hana, pasensya ka na ha. Siguro kinakailangan ko na umalis. Hindi masaya para sa akin ang mga magulang mo. Magkita na lang ulit tayo doon sa ibaba ng opisina. Bago pa man umalis doon si Brando, may nakita siyang malalaking alupihan na nandoon sa haligi ng tahanan nila Hana. Napakarami noon na para bang nagkukumpulan. Nangilabot pa nga siya nang makita niya yun. Sa kadahilanang nasa loob lamang yun ng haligi ng tahanan. Sambit na wika pa ni Brando sa kanyang sarili habang patuloy itong naglalakad papalayo. Kadiri naman yun. Bakit hindi nila inaalis sa may haligi? Paano na lamang kung makagat sila nun? Dahil sa pagmamadaling pagalis ni Brando sa tahanan, hindi niya napansin na nahulog pa lang kanyang paboritong ballpen sa may upuan at yun ay palagi niyang daladala, lalong-lalo na sa kanilang opisina. Naku, ang paborito kong ballpen. Malamang ay nahulog yun sa upuan nila. Sana'y dalahin ni Hana sa pagbalik niya sa opisina. Ayaw ko nang bumalik sa tahanan na yun. Nakakadiri yung mga alupihan. Ew. Napag-isip-isip ni Brando na kaya pala walang nagtatangkang maligaw kay Hana sa kabila ng kanyang kagandahan dahil na rin sa pagtutol ng mga magulang nito
Kahit na nga ba nasa hustong edad na siya. At sa araw nga na pagpasok sa kanilang trabaho, matagal na naghintay si Brando sa ibaba ng opisina, subalit walang dumarating na Hana. Hanggang sa lumipas ang isang araw, pati na rin isang linggo, hanggang sa umabot na ito ng isang buwan, wala nang bumalik na Hana sa building na yun na kanya namang ipinagtataka. Ano na bang nangyari kay Hana? Bakit naman ganun? Bigla-bigla na lamang siyang hindi na bumalik rito. Maya-maya pa'y may napansin si Brando sa kanyang braso na para bang isang pasa na may namumuong dugo sa loob. Anong nangyari sa braso ko? Hindi naman ako nabangga sa table ko sa opisina. Bakit nagkaroon ako ng pasa? Hanggang sa lumipas pa ang ilang araw. Kumalat ang mga pasang yun sa kanyang buong katawan. Pati na rin sa kanyang masilang parte ay nagkaroon ng sugat. Inay ko po anong nangyari sa akin. Bakit naman nagkaganito ang katawan ko? Hanggang sa may makita siyang alupihang gumagapang sa kanyang paa. Madali siyang kinagat nito at ang dating pasa sa kanyang katawan ay mas lalong lumala na para bang nagkaroon ng mga tubig na may mga lumalabas na iba't ibang uri ng insekto. Panandalian siyang nanatili sa kanilang tahanan upang maalagaan ang kanyang mga magulang. Hanggang sa magtungo na nga si Ricky sa kanilang bahay dahil sa nabalitaan ang nangyari sa kanya. Ano nangyari sa iyo, Brando? Bakit naman nagkaganyan ang katawan mo? Parang hindi pang karaniwan yan. May mga puting uodi na lumalabas. Hanggang sa makita ni Ricky ang isang alupihan na gumagapang sa may banig. Ayan pa, Brando, may alupihan. Pagpagin mo. Sambit na wika pa ng nanay ni Brando na sobra nang nag-aalala sa kanya. Anak, may nasabi sa akin ng kumari ko. May magaling raw na albularyo sa kabilang barangay. Dadalahin kita ron para maagapan yung sitwasyon mo. Pinagtulong-tulungan nga nila Ricky'ng dalahin si Brando roon sa kadahilan ng hirap na itong makatayo. Sambit na wika pa ng albularyo sa kanilang pagdating. Isang mataas na antas na mambabarang ang gumagawa sa iyo nito sa kadahilan ng gumagamit na siya ng alupihan. Malamang ay may nakuha silang gamit sa iyo kung saan nakapaloob roon ang iyong enerhiya at sa pamamagitan noon ay maaari kanilang barangin. Kaya huwag kayong basta-bastang magbibigay ng inyong mga gamit sa kadahilan ng hindi ninyo kilala ang inyong kaharap na maaari kayong gawa ng masama. Magagawa natin ito ng paraan, iho. Subalit kinakailangan kong paslangin ang pamilya ng mambabarang na gumagawa sa iyo upang hindi na sila makapaminsala pa. Oh, papaslangin? Oo, iho. Tamang narinig mo. Papaslangin ko sila. Sa kadahilan ng ayon sa pag-uutos sa banal na aklat ay hindi binubuhay ang mga mangkukulam o pati na rin ang mga mambabarang. Wala nang nagawa noon si Brando at napagalaman nga nilang mga magulang yun ni Hana. Pati na rin ang kanyang nobya ay nadamay sa kalokohan ng kanyang mga magulang sa kadahilan ng si Hana mismo ang pinagawa sa kanya noon upang barangin ang kanyang nobyo. Okay mga kahiwaga, masaklap na pangyayari dahil walang pinipili ang mambabarang. Kahit na sinong magustuhan nila, pwede nilang pasakitan. Kaya mag-iingat sa mga kaharap natin at wag na wag tayong magbibitaw ng mga salitang hindi kaaya-aya sa mga tao. Lalo na't hindi natin kilala. Baka makasakit tayo ng damdamin eh hindi natin alam yung pala gumagamit ng itim na mahika. So yun lang mga kahiwaga. At kung may komento ka sa kwentong ito, maaari kang mag-comment dyan sa baba. At kung hindi ka pa nakaka-subscribe, click mo na yung subscribe button dyan, pati na rin yung bell para updated ka sa ating mga bagong kwento. Muli mga kahiwaga, maraming salamat sa lagi ninyong pagantabay dito sa Ang Hiwaga.